ninyo pagtutuan ang tanan nga espiritu, kundi sulayan ninyo ang mga espiritu kung iya bakini sa Dios. Kay daghang makakon nga mga manalagna nga nanungha sa kalibutan. Sabi ng Biblia, no? Maraming manluloko ngayon. Kaya bago ka maniwala, suriin mo muna. Try the spirits if they are of God. Utos yan, hindi lang ng isang apostol ang nagsulat. Basahin pa natin kay San Pablo sa 5:21 ng Tesalonica. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Maliwanag, ano kapatid? Subukin nyo lahat ng bagay para makita mo yung mabuti. Tapos, lalayo ka doon sa masama. Kaya kapatid na Cora, napakagandang gawain yung makinig ka, pakinggan mo lahat pag ano-anuhin mo sa isip mo. Pagka pare-parehohin mo, kumpara-kumpara mo, sino ba nagsasabi ng totoo? Basahin natin ang 7 ng Ecclesiastes 27. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mangangaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. Iaagapay mo. Parang halimbawa, lalabang ka sa Miss Universe, kapatid na Cora, no? Itatabi ka nila sa ibang babae. Pag tatabi-tabihin kayo, titingnan ang mga ngiti nyo, titingnan yung mga pose nyo, titingnan yung mga sinusukatan pa nga, pati bewang, pati breast, pati yung abdomen, etc. Pinagkukumpa-kumpara kung sino talaga yung papasa sa standard ng judges. Yun ang tatanghaling Miss Universe. Kagaya ni Pia, kababayan natin. Nung araw, si Gloria Diaz. Tapos, si Margarita Moran, Pilipina rin yan. Naging Miss Universe din yan. Ngayon, meron tayong bagong Miss Universe noong 2018. Si Catriona Gray. Miss Universe din. Yan, bago tinanghal na Miss Universe, pinagtabi-tabi muna sila. Yan, mas maganda yan, puro maganda. Ang mga relihiyon ngayon, pag pinatabi-tabi mo, ang papangit nung iba lukuhan dayaan. May mga relihiyon na kampi-kampi, ang papangit Pero kahit na pangit, kasi naman, ako pangit din naman ang itsura ko pero yung aral ko, sa Biblia yun. Hindi pangit yun. Binabasa ko sa Biblia yun. Ngayon, kung ang pag-uusapan natin, aral, pagtabi-tabihin mo yung aral. Huwag mong pansinin yung paninira. Ang pansinin mo yung aral nila. Tama ba na si Kristo tao lang? Pagkukumpa-kumparahin mo yung aral para makita mo ang totoo. Kaya doon sa tanong mo, halimbawa, inimbitahan ka namin, punta ka, kapatid. At maligaya kami pag naimbitahan ka namin. Inimbitahan ka nila, punta ka rin sa kanila. Pagkumparahin mo yung maririnig mo, doon ka makakarating sa pagsusuri. Okay ba yun sa'yo, kapatid na Cora? Brother, maliwanag po. Salamat sa Diyos. Salamat. Pagpalain ka nawa ng Panginoon, kapatid. Naririto po ang isa sa ating bisita, si Sis Novi Pasa. Siya po ay isang Katoliko at narito po ang kanyang katanungan. Ito po ang aking tanong. Parehas po ba ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo at Diyos Ama? Saan po sila magkaparehas at saan naman po sila magkaita? Paki-explain na lang po dahil nais ko pong maliwanagan sa bagay na ito. Salamat, kapatid na Novi, ano? Una-una, alam ko kaya mo tinatanong kasi sabi Katoliko ka. Ang aral kasi ng Katoliko, magkapareho lang daw yung ama't anak. Walang pagkakaungusan. Yun ang tinatawag nilang doctrine of Trinity. Yung Trinidad. Basahin nga natin, kapatid na Daniel. Ito po sa kanilang lathala ang pananampalataya ng ating mga ninuno na isinulat ni James Cardinal Gibbons. Nasa pahina 8 po ito, ang pinagpalang Trinidad.
Iniaaral ng Iglesia Katolika na may isang Diyos lamang. Sa isang Diyos na ito'y may tatlong iba't ibang persona, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo na tunay na pantay-pantay at walang pagkakaungusan. Ewan ko kung ikaw ay Tagalog, kapatid na Novi. Pero yung salitang walang pagkakaungusan, malalim na Tagalog yun eh. Ang kahulugan ng hindi nagkakaungusan, ibig sabihin, perfectly sila na pantay-pantay. Pantay-pantay sila, perfectly. Yun ang basahin natin sa English version niyang The Faith of Our Fathers, brother. Mas paragraph. In this one God, there are three distinct persons, the Father, the Son, and the Holy Ghost, who are perfectly equal to each other. Ayan, sabi nila, they are perfectly equal to each other, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Yan ang doktrina ng Katoliko. Pero mali yan sa Biblia, kapatid na Novi. Huwag kang magagalit, Katoliko ka. Mali sa Biblia ang doktrina ng Katoliko na pantay-pantay lang daw yung Ama, Anak at Espiritu Santo. Meron silang pagkakapareho. Pero hindi sila pantay-pantay na perfectly equal. Bakit? Ang sabi ng Panginoong Jesus sa 14:28 ng Juan, Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. ang liwanag pasa sa Ama ako. Kasi ang Ama lalong dakila kaysa akin. Sa English, Ye have heard how I said unto you, I go away, and come again unto you. If ye loved me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father, for my Father is greater than I. Father is greater than I. Nangangapalang ako, kapatid, sa Cebuano. Ang sabi diyan, kay ang akong amahan, labaw pa kanako. Mas powerful yung Ama doon sa anak. Kasi siya naman talaga ang pangunahin sa lahat. Mas mataas siya kay Kristo na kanyang anak. Basahin natin ang unang Korinto 11:3. Pakinggan mo, kapatid. Datapot ibig ko na inyong maalaman na ang Pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang Pangulo ng babae ay ang lalaki, at ang Pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Tama, mag-umpisa tayo. Ang babae, ang pangulo ng babae, lalaki. Kaya higher in authority ang lalaki kaysa sa babae. Ang pangulo naman ng lalaki ay si Kristo. At ang pangulo naman ni Kristo ay ang Diyos. So tama ang sabi ni Kristo na ako'y pasa sa Ama sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ngayon, sa tanong mo, kapatid, saan sila magkaparehas? Magkaparehas sila, pare-pareho silang espiritu. Yung Diyos Ama, espiritu yon. Siya ang nanganak doon sa anak. Yung tinatawag na anak ng Diyos, ay ipinanganak siya ng Diyos sa espiritu. Ang Ama mismo ang nanganak sa kanya. Yan nga tumutol yung sagwagwa sa akin eh. Ano mo ikasinabing nanganak ang Ama? Lalaki yun. Sabi ko, ikaw pala kako ang alam mo lang nanganganak, babae. Ako meron akong alam, nanganganak, lalaki. Kagaya halimbawa noong seahorse. Yung seahorse, ang lalaki ang nanganganak, ang lalaki nagbubuntis. At pagka nanganak, ang dami. Pinakita pa nga yan sa Kaya nanganganak yung lalaking seahorse. Ang ipapanganak niya, mga seahorse din, Ayan, male seahorse. Nanganganak siya. Alam mo, kapatid na Novi, ang Diyos Ama nanganak at ang ipinanganak niya ay ang kanyang anak ng nasa kalagayang espiritu. Yung ipinanganak ni Maria, yun yung katawang tao, yung laman
yung katawan na tao ng Panginoon Kristo. Pero ang ipinanganak ng Ama ay espiritu rin, kasi espiritu yung nanganak na Ama. Basahin natin sa 4:24 ng 1. Ang Diyos ay espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Ngayon, ang Diyos na Ama ay espiritu yan. Ngayon, kung siya espiritu, nanganak siya. Basahin natin ang awit 2:7. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ang sabi ng Diyos sa Panginoong Hesus, sabi ng Panginoong Hesus, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Ang Diyos talaga ang nanganak sa Kanya, yung Ama. Kung yung Diyos na nanganak espiritu, siyempre ang ipinanganak nun, espiritu rin. Basahin natin sa Juan 3:6. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Ayan. Pag ang nanganak laman, laman nga. Kaya si Maria, laman siya, tao siya. Ang ipinanganak niya, tao yung katawan. Pero ang ipinanganak ng espiritu, espiritu rin yun. Yung Ama, espiritu, nanganak. Hindi nila itinuturo na yung Ama mismo nanganak. Bakit nanganak? Kasi nung umpisa, nasa sinapupunan niya ang kanyang anak. Basahin natin ang 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Nung umpisa, yung anak, nasa bahagi ng Ama yun eh. Espiritu yung Ama, yung kanyang anak, nasa kanyang sinapupunan. Espiritu rin yun. Para lang maintindihan natin, si Eva, bahagi ni Adan. Kinuha ng Diyos yung isang tadyang ginawang babae. Kaya si Eva galing kay Adan. Parang yung anak ng Diyos na si Kristo, ang Diyos ay espiritu, nanganak siya. Ang ipinanganak niya, yung kanyang nasa sinapupunan, na ang tawag sa Biblia, mga kapatid, mga kababayang nakikinig, huwag niyong kakalimutan at huwag kayong paloloko sa mga ministro na nagsasabi na si Kristo raw ay tao. Mali po yun. Bakit? Si Kristo po kasi sa katutubo nasa sinapupunan ng Ama, in the bosom of the Father. Ngayon, yung nasa kanyang sinapupunan na kanyang anak, ipinanganak niya. Sa araw na ito, sabi ng Ama, ipinanganak kita. Sino nanganak? Yung Ama. Ang katunayang yung Ama ang nanganak, 1:6, 1:5 hanggang 6 ng Hebreo, kapatid na Daniel. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kaniyang Ama, at siya'y magiging aking anak. Hindi sinabi ng Diyos kahit kaninong anghel na ikaw ay aking anak. Ang pinagsabihan niya lang yung kanyang talagang bugtong na anak. Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang Ama, siya'y magiging aking anak. Kaya katunayan, ang Ama ang nanganak sa Kanya. Kaya kung titignan natin, mga kababayan, mag-ingat kayo, huwag kayo madaya. Kahit dalhin ninyo sa orihinal na lingwahe ng Biblia, sa Griego, ang nakalagay sa Griego, eto, hindi lang ako marunong ng Gregong bumigkas pero mababasa nyo sa ating screen. Theon odis, yoraken pupote, monogen